3 taon na ang nakakaraan, kung saan tinanong ng isang Navy officer ang kanyang kapitan kung bakit hindi sila nakikilahok sa kasalukuyang labanan. Sinabi ng kapitan sa opisyal, na pinakamahusay na hayaan ang mga hunter na pangasiwaan ito. May ilang mababang ranggo na mga hunters na nakikipaglaban sa isang hukbo ng malalaking langgam. Ang level ng mga langgam na ito ay higit na mas mataas kaysa sa kanilang level, kaya sila ay madali lamang natalo ng mga ito. Dumating ang mga S-rank hunters at iniligtas sila sa tiyak na pagkatalo. Ang mga ito ay talagang malalakas at kahanga-hanga, kaya madali lamang nilang natalo ang mga langgam na ito. Sa ibang lugar, ang guildmaster na si Choi, at ang kanyang mga tauhan ay nakikipaglaban din sa ibang hukbo ng mga langgam. Dito natin malalaman ang higit pa tungkol sa pinagmulan ng universo. 10 taon na ang nakalilipas, lumitaw ang ilang mga gate na nag-uugnay sa mundo ng tao sa isang kahaliling dimensyon. Sa likod ng bawat tarangkahan ay may mga kakaibang nilalang na tinatawag na magic beast, at ang mga ito ay immune sa karaniwang mga sandata ng tao. Ang mga taong may mga nagising na kakayahan na tinatawag na mga hunter ay itinalaga upang labanan sila. Tanging sila lamang ang may sapat na kakayahan para labanan ito, depende sa taas ng kanilang level. Nireranggo sila mula sa pinakamalakas na ranggo o S-level, hanggang sa pinakamahina, o E-level, batay sa kanilang magic power. Makalipas ang 3 taon, 2 lalaking nagngangalang Park at Kim ang nagkita. Nagtataka si Kim kung bakit sumasali pa rin si Park sa mga raid. Sinabi ni Park na gusto niyang kumita ng pera, para matustusan ang kanyang pamilya. Biglang dumating ang protagonist ng solo leveling na si Sung Jin-woo at binati siya ni Kim. Sinabi ni Kim na si Jin-woo ay isa sa pinakamahinang hunter na nabibilang sa E-rank. Nakilala niya ang isang kapwa hunter na nagngangalang Juhi, na nagtatanong kung bakit siya nasugatan. Sina Juhi at Jin-woo ay dumalo sa isang raid meeting na ginanap ng kanilang pinuno na si Song Cheol. Matapos batiin ang mga kapwa hunters, sina Song, Juhi at Jin-woo, at ang iba pa ay dumaan sa isang portal. Dito ay binati ng isang lalaki si Chairman Go at tinalakay ang nangyari sa kanyang pagpupulong sa administrasyon. Sinabi ni Chairman Go na nag-aalala ang mga administrator tungkol sa mga dungeon break. Ipinakita niya sa kanyang kasama ang isang Essence Stone, na isang bagay na kinokolekta ng mga hunters mula sa mga magic beast na kanilang tinalo. Dito ay nahihirapan si Jin-woo na ipagtanggol ang kanyang sarili, laban sa mga magic beast ng dungeon. Ang magic beast na ito ay mahina lamang, ngunit para sa kanya ay malakas na ito. Tinamaan siya ng pagsalakay nito sa kanyang tiyan, ngunit tiniligtas siya ni Park. Hiniling niya kay Juhi na bantayan si Jin-woo at gamutin ang mga sugat nito. Dito ay natalo ni Song at ng iba pang mga hunters ang mga halimaw at boss ng dungeon. Habang nanunood si Jin-woo sa mga kasamahan na nakikipaglaban, naramdaman ni Juhi na hindi na dapat ipagpatuloy ni Jin-woo ang pagiging hunter. Ipinaalala din niya sa kanya, ang tungkol sa mga pinsalang natamo niya sa ekspedisyong ito. Na kung papaano kung hindi siya sa tiyan nataman, kundi sa kanyang ulo, tiyak na wala na siya, aniya. Dito ay humihingi ng paumanhin si Jin-woo at nais niyang makamit ang higit pa sa isang E-rank Essence Stone. Natuklasan ng ilang hunters ang isang kuweba at iniisip kung ito ba ay mayroon pang isang dungeon. Iminungkahi ni Song na maghintay sila ng hudyat mula sa Hunters Association bago harapin ang pangalawang dungeon na ito. Gayunpaman, dapat maging ligtas ito dahil konektado ito sa isang D-rank dungeon, na lubhang mapanganib, sabi pa nito. Idinaan nila sa botohan kung dapat ba silang tumuloy o huminto na lamang dito. 6 na hunter ang nagsabi ng oo habang ang kalahati ay nagsabing hindi. Si Jin-woo ang huli, at ang desisyon niya ang magsasabi kung tutuloy ba sila o hindi. Dahil sa ang kanyang ina ay may sakit, at ang kanyang kapatid ay dapat pa niya pag-aralin, kaya ang boto niya ay dapat silang tumuloy. Sa eksenang ito ay may nakamotor na nanguha ng bag ng isang babae at mabilis na umalis. Habang sila ay papalayo, si Cho Hae-in, na isang S-rank hunter ay tumalo ng mataas mula sa kalsada patungo sa nakamotor. Kinuha nito ang bag na kanilang ninakaw at ibinalik sa may-ari. Dito ay nadismaya si Juhi kay Jin-woo, dahil sa kanyang desisyon na magpatuloy.
Humingi siya na pasensya dito dahil kailangan lang talaga niya ng pera para maipagamot ang kanyang ina, at mapag-aral ang kanyang kapatid. Silang lahat ay pumasok sa dungeon at napansin nila na iba ang hitsura nito kaysa sa naunang dungeon na nasakop nila. May nakasaad sa awit tungkol sa isang sinaunang kasulatan at ito ay isang palaisipan at konektado sa mga mangyayari. Dito ay sinabi ni Juhi kay Jinwoo na ang isang estatwa na ito ay kanina pa nagmamasid sa kanila, simula nang sila ay pumasok. Binasa niya ang banal na kasulatan at nang matapos na niya itong basahin, ang pintuan ay biglang nagsara. Sinubukan ng isa sa mga kasama nila na umalis, ngunit ang isa sa mga estatwa na nakatayo sa pintuan ay gumalaw, at siya ay pinatay nito. Ang lahat ay natakot sa nangyaring iyon, at si Jinwoo na labis ding nagulat at napaisip tungkol sa sinabi ni Juhi, tungkol sa isang estatwa na nakamasid sa kanila. Sinasalamin ni Jinwoo ang dati niyang karanasan sa pagsalakay sa dungeon, kasama ang mga kapwa hunters. Sinabi niya kung paano lalayo ang ibang mga hunters na may mas magandang karanasan kaysa sa kanyang sarili. Nagbalik sa kanyang alaala noong siya minsang napasama sa raid ng malalakas na hunter. Natutunan niya na maging mapag-obserba sa sitwasyon at gumawa ng aksyon kapag may magandang pagkakataon. Pagtingin niya sa estatwa ay gumalaw ang mga mata nito patungo sa kanila, saka nang pakawala ng malakas na laser beam. Sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na umiwas ngunit hindi lahat ay pinalad. Ang iba sa kanilang kasamahan ay namatay mismo sa ginawa ng estatwa na iyon, at lahat sila ay natakot. Dito ay lumapit at pinuri niya ito dahil sa talas ng kanyang obserbasyon. Nakita ni Jinwoo na ang isang braso nito ay naputol, kaya hiniling nito na kung pwede ay itali niya muna ito. Sinasalamin ng kanyang mga karanasan sa mga piitan ng B-rank, at naniniwalang ang higanteng estatwa na bumaril ng laser beam ay isang A o S rank level na kalaban. Binibigkas ng kanta ang mga linya mula sa banal na kasulatan na binasa niya sa unang yugto. Napaisip siya kung ang Diyos na tinutukoy mula sa teksto nito ay ang higanteng estatwa na ito. Sinasabi ng nakasulat na sa lahat ay pinakamahusay na gumawa ng pulidong diskarte, at dapat nagkakaisa sa pagdesisyon. Ang isang miyembro ng partido ay hindi sumasang-ayon at sinubukang umalis ng mag-isa gamit ang kanyang mga bilis upang makatakas. Sa kasamaang palad, namatay siya sa pag-atake ng laser beam ng higanteng estatwa, at ang lahat ay natakot na kahit ang pinakamabilis na pagkilos ay walang epekto. Dito ay napaisip si Jinwoo at hiniling na kung maari ay ulitin niya ang nakasaad sa unang utos ng pahina. Pipigilan sana siya ni Song na tumayo, ngunit nakita niya sa mga mata nito ang mata ng isang tao na hindi basta-basta susuko. Tapos ay napaisip siya at sinubukan ang isang bagay at pagkatapos, si Jinwoo ay tumayo at yumuko sa harap ng rebulto. Dahil ang nakasaad sa unang utos ay dapat daw na igalang ng lahat ang Diyos. Itinigil ng rebulto ang pag-atake nito, hudyat kay Jinwoo na ang estatwa ay ang Diyos na tinutukoy ng kasulatan. Sinabi niya sa lahat na gawin din ang parehong ginawa niya bilang pagrespeto sa Diyos na nakasaad. Dito ay sinabi ng isa nilang kasamahan na okay na daw, at maari na silang tumayo dahil nagawa na nila ang unang nakasaad. Ang rebulto ay nag-iba ng anyo at ito ay tumayo mula sa kanyang inuupuan, at naglakad patungo sa kanilang direksyon. Tinanong niya si Jinwoo kung ano ang susunod nilang gagawin. Sinabi niya na ang nakasaad sa pangalawa ay kailangan nilang manalangin, at ang isa nilang kasamahan ay nagboluntaryo ng panalangin para dito. Lumuhad at nanalangin ito, ngunit sa kasamaang palad ay inapakan siya ng higanteng rebulto, at ang lahat ay nagulat. Naniniwala si Jinwoo na ito ay dahil ang mga panalangin nito ay hindi naaangkop sa estatwa ng Diyos. Inapakan ng estatwa ng Diyos ang isang babaeng hunter na naging dahilan upang sila ay magtakbuhan. Sinubukan ni Park na tumakbo palayo sa estatwa ng Diyos, ngunit pinatay siya ng isa sa mga kaalyado ng rebulto. Napansin ni Jinwoo ang ilang estatwa na may mga hawak na instrumento, at sinabihan ang iba na doon pumunta, at huwag sa mga rebulto na may hawak na sandata. Tumungo si Song at isa pang kaalyado malapit sa mga estatwa na ito. Tulad ng kanyang hinala, ang mga rebultong ito ay hindi nagpapakita ng intensyong pumatay. Si Jinwoo at Juhi ay pumunta sa isang rebulto, ngunit hindi ito nag-activate dahil isang tao lamang ang kailangan. Iniwan niya si Juhi sa proteksyon nito dahil hindi siya sigurado kung poprotektahan silang dalawa ng estatwa na ito.
Bago mamatay si Jinwoo sa pagtapak ng estatwa ng Diyos, nakarating siya sa malapit na estatwa na may dalang instrumento na nagligtas sa kanyang buhay. Ang estatwa ng Diyos ay bumalik sa kanyang upuan, at napagtanto ni Jinwoo na ito ang tamang paraan para purihin ito. Nagmamadaling lumapit si Juhee kay Jinwoo at napagtanto nito na ang isang paa niya ay naputol na. Habang ginagamot ni Juhee ang sugat nito, pinagalitan ni Kim si Song dahil sa kanyang mahinang pamumuno at pagdesisyon. Itinaas ng estatwa ng Diyos ang kanyang kamay at ang sahig ay nagpatawag ng isang altar. Si Jinwoo ay nag-relay ng intel tungkol sa mga altar, at sa kanilang kasaysayan bilang karagdagan sa mga salita ng ikatlong utos. Tungkol sa mga taong kailangang patunayan ang kanilang pananampalataya sa Diyos, at ang pagsasakripisyo ng kanilang sarili ang tanging sagot. Sinabi ni Kim kay Song na dapat niyang isakripisyo ang kanyang sarili, dahil siya ang pinuno at hindi niya ito nagampanan ng maayos. Lumapit si Song sa altar, at biglang nagliyab ang apoy sa palibot ng nito. Hiniling ni Song sa dalawang kasamahan nito na dalhin siya sa altar para maobserbahan niya ito. Sa altar ay pinag-usapan nila kung ano ang mga maaring mangyari kung hindi nila matapos ang dungeon na ito. Sinabi ni Jinwoo ang ideya na maghintay dito para sa pagdating ng tulong ng association. Sinabi din niya dito ang tungkol sa dungeon break phenomenon na nangyayari kapag ang isang gate ay bumukas pagkatapos ng 7 araw na lumipas. Sa kaganapang ito ay maaaring tumawid ang mga halimaw sa totoong mundo. Bukod pa rito, binibigyang diin niya kung bakit mahalagang talunin ng mga hunters ang boss ng isang dungeon at isilang gate bago ang 7 araw na limitasyon. Nangangamba si Jinwoo na kung hindi sila makahanap ng paraan para pigilan ang estatwa ng Diyos, malamang na umalis ito sa loob at magdulot ng kaguluhan sa totoong mundo. Hiniling ni Jinwoo kina Kim at Juhee na pumasok sa loob ng altar. Dito ay biglang gumalaw at lumapit sa kanila ang mga estatwa na may hawak na sandata, nung lahat sila ay nasa loob na. Sinabi niya sa lahat na panatilihin ang kanilang mga mata sa mga estatwa. Isang babaeng hunter ang natakot at humiwalay sa kanila at tumakbo sa pintuan. Iniisip ng mga kasamahan nito na ito ay nakalabas ng maayos. Ang isa pang hunter ay sumuko sa presyon at ibinagsak siya sa sahig at tumakas sa parehong direksyon na ginawa ng babae. Sinubukan ni Kim na tumakas din, ngunit sinabi ni Jinwoo sa kanya at sa iba pa na panatilihin ang kanilang mga mata sa rebulto. Naniniwala siya na ang mga asul na apoy na nakapaligid sa kanila ay nagsisilbing timer at kapag napatay na ang mga ito malaya silang makakaalis. Pinuri ni Kim si Jinwoo para sa kanyang patnubay, at sinabi na siya ang pinakamahina sa kanilang lahat, pero siya ang may pinakamatalas na pag-iisip. Ngunit magkaganon pa man ay mas pinili pa din nito na umalis, at siya ay humingi ng tawad sa mga ito. Dito ay sinabi ni Song kay Juhee na tumakas na kasama si Jinwoo at iwanan siya. Balak niya na isakripisyo ang kanyang sarili para makalabas silang dalawa. Sinubukan ni Juhee na umalis, ngunit napagtanto niyang hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Sinabihan niya si Song na tumakas sa lugar kasama si Juhee, dahil sa hindi na din siya makakalakad kaya sinabi niya na siya na lang ang maiiwan. Sinabi niya kay Juhee na kailangan niyang mabuhay, tsaka niya ibinigay ang essence stone na nakuha niya, at ito daw ay kanyang kukunin kapag siya ay nakaligtas dito. Tumanggi si Juhee na iwan siya, at sinabi na dapat siya ang maiiwan. Pinatulog siya ni Song at binuhat niya ito at nagpaalam sa kanya saka umalis. Kinuha niya ang espada at habang papalapit sa kanya ang mga rebulto ay sinalakay siya ng isa sa mga ito. Wala siyang kalaban-laban sa mga ito ngunit gusto niya lumaban hanggang sa huli. Dahil naiisip niya ang kanyang ina na nasa ospital, at ang kanyang kapatid na pinag-aaral niya. Umiiyak siya sa kanyang sitwasyon ngunit wala siyang magawa, at kahit ano ang gawin niya ang kanyang kamatayan ay papalapit na. Ang huling pagsalakay ng rebulto ang nagdala sa kanya sa gitna ng altar, kasabay ng pagkamatay ng asul na apoy ay ang paglabas ng log sa kanyang harapan. Sinasabi ng log na ito kay Jinwoo, na siya ay kwalipikadong maging isang manlalaro. Sinasabi nito sa kanya na mayroon siyang 2 segundo upang tanggapin ang alok at kung hindi ay mamamatay siya. Nagtapos ang episode na ito nang tinanggap ni Jinwoo ang alok bago siya nawala ng malay. Nagising si Jinwoo sa kama ng ospital at napagtanto niya na wala na ang mga pinsalang natamo niya, mula sa mga pagsalakay ng mga rebulto.
Dito ay pumasok ang manager ng surveillance team ng Hunter Association at ang kanyang partner na si Kang. Ipinaalam nila kay Jinwoo na 3 araw siyang walang malay. Ikinwento nila dito kung ano ang mga nangyari sa ibang mga kasamahan nila. Kinumpirma nila na maaaring magretiro si Song sa lalong madaling panahon. Si Juhee ay sumailalim sa psychiatric treatment dahil sa trauma na naidulot sa kanya ng pangyayaring iyon. 6 lamang silang lahat ang pinalad na mabuhay sa naganap na double dungeon na iyon. Sinabi ni Woo na naalerto ang White Tiger Guild tungkol sa insidente at pumunta sila sa templo upang iligtas sila. Gayunpaman, natagpuan lamang nila si Jinwoo na nakahandusay sa lupa at wala silang nakitang mga estatwa o templo noong oras na iyon. Tinanong ni Woo si Jinwoo kung nakaranas ba siya ng pangalawang paggising noong mga sandaling iyon. Nagtataka siya kung ganoon nga ang kaso, at inilagay ang kanyang kamay sa mana meter na dala ni Kang, upang makita kung nangyari iyon sa kanya. Sa kasamaang palad ang mga antas ng mana ni Jinwoo ay hindi nagbago. Humingi ng paumanhin sina Woo at Kang, saka umalis sa kanyang silid. Nagtaka siya na hindi sila nagtanong sa kanya tungkol sa log sa kanyang harapan, dahil ito ay pinakialaman niya ng kaunti. Biglang pumasok ang kapatid niya na si Gina sa silid at sinigawan siya, dahil sa pag-aalala niya sa kanyang kaligtasan. Napagtanto niyang hindi rin nakikita ni Gina ang log at tinanong niya ito tungkol sa mga hindi pa nababasang notification sa video game at kung paano i-access ang mga ito. Sinabi sa kanya ni Gina kung paano at nalaman ni Jinwoo na siya ay naging the player at dapat kumpletuhin ang pang-araw-araw na strength training quest. Binasa ni Jinwoo ang ilang notification na nagdedetalye ng mahalagang data tungkol sa player development system. Sinasabi nito kung hindi siya sumunod sa kahilingan ng system ay makakakuha siya ng penalty. Dito ay ipinaalam ni Woo kay Chairman Go sa pamamagitan ng telepono na si Jinwoo ay hindi sumailalim sa pangalawang paggising. Sa kanyang opisina, sinabi ni Guildmaster Choi kay Cha, na gusto niyang lumahok sila sa isang B-rank raid bilang isang instructor. Nag-aalanganan si Cha sa kanyang mga kakayahan sa pagtuturo, ngunit sinabi ni Choi na kailangan lang niyang harapin ang raid bilang normal. Dito ay may lumitaw na isang tarangkahan sa gitna ng kalye na ikinadismaya ng maraming mamamayan. Sa ospital, ipinaalam ng log kay Jinwoo na hindi niya nakumpleto ang kanyang pang-araw-araw na kahilingan. Na-teleport siya sa isang parang disyerto na kapaligiran na may isang higanteng alupihan na nakaharap sa kanya. Ang log ay nagsasabi sa kanya na kailangan niyang makaligtas sa pagsubok na ito sa loob ng 4 na oras, mula nang hindi niya makumpleto ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Tumakbo siya para sa kanyang buhay at pagkalipas ng 4 na oras, ay nagtagumpay siya at nakabalik ng ospital. Dahil sa sobrang pagod ay nahimatay siya, at bago pa niya makita at ipaalam sa kanya ng log, na nakatanggap siya ng reward para sa pagkumpleto ng penalty quest. Sa bahay ni Juhee ay may tumawag at humiling sa kanya na lumahok sa isang D-rank raid. Tinanggihan ni Juhee ang alok dahil hindi pa din siya nakaka-recover sa trauma, aniya. Ang strength training quest na kanyang ginagawa araw-araw ay parte ng kanyang player development system, at ito ay may 3 uri ng reward na natatanggap kapag nakumpleto niya ang mga nasabing quest. Ang mga reward na ito ay binubuo ng ganap na pagbawi ng mga puntos ng kakayahan at isang random na loot box, na kadalasang naglalaman ng mga random na item. Bumalik si Jinwoo sa kanyang silid sa ospital upang tingnan kung ano ang nasa loob ng loot box. Nakatanggap siya ng isang susi na nagpapahintulot sa kanya na mag-teleport sa isang instance dungeon. Dito ay nagpas siya si Jinwoo na bumiyahe sa Hapjeong Station at ginamit ang loot box key para makapasok sa instance dungeon. Pagkapasok niya ay biglang nagsara ang dungeon at lumabas ang log. Ipinaalam sa kanya na dapat niyang talunin ang boss ng instance dungeon o gumamit ng teleportation stone kung gusto niyang makaalis agad. Ang dungeon na ito na kapag na-activate na at nasa loob ka na ay hindi ka na maaring makalabas hanggat hindi natatapos ang quest o kapag siya ay namatay na. Nakatagpo si Jinwoo ng ilang goblin at nakipaglaban siya sa mga ito. Noong una ay nag-aalanganan siya, dahil sa kanyang alaala ay isang goblin din ang nakapinsala sa kanya. Ngunit dito ay hindi siya nahirapan na talunin ang mga ito. Biglang dumating ang isang steel-fanged lichen at sinalakay siya mula sa kanyang likuran.
Nag-aalala siya dahil alam niyang hindi siya makakaasa sa sinumang healer na magpapagaling sa kanya kung sakaling masugatan o mapatay siya nito. Nagbabalik pa din sa kanyang alaala ang sakuna, at ang mga imahe ng mga rebulto na muntik nang pumatay sa kanya. Sa kabutihang palad ay naiiwasan niya ang pagsalakay nito at nagulat siya dahil pakiramdam niya ay lumakas ang kanyang physical na katawan. Dito ay ipinatawag niya ang menu ng inventaryo ng kanyang log, at bumunot ng isang magic sword at tinalo ang Lycan gamit ito. Sa kanyang likuran ay biglang sumugod ang dalawa pang Lycan at habang pilit niyang binubunot ang kanyang espada mula sa lupa. Gayunpaman, nakahanap siya ng paraan para bunutin ito na nagresulta sa pagkamatay ng isa pang Lycan. Ang pangatlong Lycan ay umatras at ginamit niya ang pagkakataon iyon upang makapagpahinga. Tinitingnan niya ang menu ng kanyang log at napansin niyang tumaas ang kanyang level at stats dahil sa mga panalo na iyon. Lumapit siya sa isa sa mga namatay na Lycan para tingnan kung mayroon silang Essence Stone. Sa kasamaang palad wala itong dalang Essence Stone ngunit tinatanggap niya ang pangil nito bilang gantimpala. Napagtanto niya na ang dungeon na ito at ang mga magic beast ay naiiba sa mga makikita sa mga tipikal na gate. Dito ay lumabas ang mas marami pa na mga Lycan at hinarap niya itong lahat. Habang pinapatay niya ang bawat Lycan, maraming level up na log ang lumalabas hanggang sa punto kung saan nakuha niya ang titulong Wolf Assassin. Tinalo niya ang lahat ng mga ito, at napagtanto niyang malapit nang masira ang kanyang espada. Ang Wolf Assassin title log ay lumabas muli at sa pagkakataong ito ay ipinaalam sa kanya, na nakakuha siya ng maraming item kabilang ang isang teleportation stone. Maari siyang makabalik agad sa tunay na mundo kung gagamitin niya ito, ngunit mas pinili ni Jinwoo na ipagpatuloy ang paggalugad sa Instance Dungeon. Samantala si Juhee ay nakatanggap ng isang tawag sa telepono, at ipinaalam sa kanya ng taong ito na nagkaroon ng dungeon break sa misyon na tinanggihan niyang harapin. Sinabi din nito na sila ay lubhang nangangailangan ng mga manggagamot, at pagkatapos na maisip si Jinwoo ay tinanggap niya ang misyon. Habang naglalakad ay inatake siya ng Magic Beast at binali ang kanyang espada. Lumitaw ang Magic Beast sa harap niya at napansin niyang kulay orange ang pangalan nito. Ibig sabihin ay kapantay niya ito ng level at ipinapalagay niya na ang kasaka na ito, ay ang boss ng dungeon na ito. Bagamat hindi sigurado si Jinwoo kung paano niya haharapin ang hindi masirang balat ng boss na ito ay nilabanan pa din niya ito. Sa kanyang pakikipaglaban sa boss ng dungeon, ay sinasalamin ni Jinwoo ang mga paksa tungkol sa katapangan, kahinaan at lakas tungkol sa mga karanasan niya sa mga nakaraang taon bilang isang hunter at mamamayan. Sa hindi natitinag na determinasyon at sa kanyang alaala at karanasan sa estatwa ng Diyos, ay ginamit niya ang kanyang buong lakas upang talunin ang boss na ito at siya ay nagtagumpay. Maraming log entries ang nag-pop up na nagsasabi sa kanya na siya ay nag-level up ng malaki. Bukod pa rito, siya ay nakakuha ng isang dagger na gawa sa mga pangil ng kasaka at venom gland. Gayunpaman, iminumungkahi ni Jinwoo na itago ang venom gland dahil ito ay mukhang isang nakakatakot na bagay at gagamitin lamang niya kung kinakailangan. Nang nakabalik na siya sa tunay na mundo ay nalaman niya na nagkaroon ng dungeon break at ginamit niya ang kanyang bagong perceptive powers para matukoy ang lokasyon ng boss. Sa lokasyon na iyon ay maraming hunters at manggagamot ang nagpupumilit na labanan ang boss ng dungeon break. Sinuri ni Jinwoo ang labanan mula sa malayo at tinukoy ang mga dahilan kung bakit nabigo ang partidong ito na talunin ang boss. Napansin niya ang paghihirap ni Juhee at dahil hindi pa din ito nakakalimutan ang insidente ng God Statue, kaya hindi ito makapag-concentrate ng maayos sa panggagamot. Napagtanto niya na mas mababa ang level ng boss na ito kaysa sa kanya, kaya nagpas siya ito na tulungan sila. Hinagis niya ang kanyang sirang espada sa direksyon ng boss at nasira niya ang armor nito at ito ay natalo. Napansin ng isa sa mga miyembro ang punyal na ginamit nito at nagtanong sa malapit na mersenaryo kung alam niya kung sino ang naghagis nito. Bago pa maipakilala ng mersenaryo si Jinwoo ay nakaalis na ito. Namangha ito dahil sa distansya nito at sa ginamit na putol na espada lamang ay natalo niya ang boss na ito. Dito ay tinanong ni Juhee kung si Jinwoo ba ang may kagagawan nito. Ipinapakita sa umpisa ng episode 5 na ito ang improvement ng kanyang physical na katawan, at si Jinwoo ay mas naging matured.
Dito ay naimbitahan siya na sumali sa isang C-rank hunter, at si Hwang Dong-sok at ang kanyang 5 kasamahan upang harapin ang isang C-rank na dungeon. Ang pag-round out sa 8 miyembro ang kinakailangan para makapasok sa dungeon. Dito ay binati siya ng first-timer na si Eugene Ho, at pagkatapos pumirma ng kontrata ng taga-suporta, para sa 2 milyon na bayad, ay pumasok sila sa piitan. Sa simula ay lumilitaw na walang mga halimaw ngunit napagtanto ni Jinwoo na sila ay nasa isang piitan ng mga insekto. Gamit ang talas ng kanyang pakiramdam ay natuntun niya kung saan direksyon naroon ang mga higanting langgam saka sila sinalakay. Si Jinwoo sa kabilang banda ay hindi niya ipinapakita ang kanyang tunay na lakas, at nanatili lamang siya bilang taga-buhat ng gamit. Tinalo ng 7 hunters ang paunang alon at ang partido ay nagpatuloy. Itinuloy nila ang paggalugad sa dungeon, hanggang sa makarating sila sa isang silid na puno ng mana crystal na may 100 milyon ang halaga. Nakita nila ang malaking boss na gagamba na natutulog kaya sila ay nag-ingat na hindi ito magising. Dito ay sinuri ni Jinho ang kontrata ni Jinwoo, at napansin niya na hindi kasama ang mga drop ng mga napatay na insekto at ang mineable. Sinabi niya ito kay Dong-sok at ito naman ay pumayag. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang grupo ni Dong-sok ay walang plano na sila ay hatian. Inutusan niya na pasabugan ang labasan, dahilan para maiwan sa loob sina Jinwoo at Jinho. Dahil sa pagsabog na iyon ay nagising ang boss ng silid, at wala silang ibang pagpipilian kundi labanan ito. Sinabihan niya si Jinho na tumabi, at sa pagtatapos ng episode 5 ay inilabas niya ang kanyang dagger at handa na siya para labanan ang boss ng dungeon.